Nako, breaking news, no? Bumuling bumuelta po dito si Senator Dante Marcoleta sa Net25, no? Talagang binanatan muli itong si chairman ng Blue Ribbon, no? Kasi alam nyo, ang tira nito ni Pinky, walang iba kundi personal, no? Personal laban kay Senator Marcoleta. Oo, bagaman si Senator Marcoleta binabanatan ng personal minsan si si Pinky, ha? Lumalaban din to si Pinky, okay, normal, nandun sa isang bahagi. Pero yung pangalawang bahagi na kung saan asikasuhin mo Blue Ribbon, wala kang ginagawa. No? Ngayon, inaasikaso mo na. Sabi ko nga, hindi nagko-close ng door si Pinky ngayon sa ex-Marine. Bakit? Bakit? Porket ba si Remulla, in-announce niya, isa doon sa mga inimbestigahan niya, Duterte ang panahon ng mga Duterte, panahon ng administrasyon Duterte, kaya kaya gusto nyo open ang investigation na. Ganun ba 'yon, Pinky? Ito naman si Boying, ang akala niya, total naman nag-imbestiga na si Boying. Wala siya ibang binanggit kundi yung panahon ni Duterte. Napakawalang yan naman yan. Ganun ka ba? Ang issue na to para sa lahat. Hindi naman sinasabi to kay BBM lang eh. Yung ex-marine na yan, walang sinasabi kung kaninong administrasyon yan. Yan lumabas para imbestigahan. Kailangan ba ng kredibilidad yan? O ngayon, Duterte ang administrasyon kasali. Magkakaroon ng credibility? Pag nalaman to ng mga bangag vloggers na walang credibility diyan. Tama, pag may Duterte kasama, may credibility na yan. Tingnan mo. Ganyan yung mga yan. Di ba? Pero mo, ano ngayon eh, hindi makatwiran ngayon, ang batas ngayon, para dyan sa ex-marine, hindi makatwiran. Oo. Ito po, pahingan po natin dito sa set 25, kung paano gisahin itong Blue Ribbon na to, na talagang, wala na talaga, malapit na matuklasan to. Konti na lang, konting taste na lang tayo mga Pilipino. Tayo mga konting taste na lang, malapit na matuklasan to. Ang double time na sila, triple time na sila, no? Kumbaga sa Diablo, alam niya malapit na ang paghuhukom, nandadamay na kung ano-ano na kasinungalingan ang ginagawa. Kung ano-ano na pagkatakip na minsan yung masamang tao payayamanin na niya. Yung mabuting tao payayamanin na niya para wala makawala kay Satanas. Kumbaga, alam kasi ni Satanas malapit na ang paghuhukom eh. Ganun 'yon. Malapit nang hatulan ang sila ang mamasama. Kaya dito, alam ng mga ito, malapit na matuklasan ni Senator Marcoleta. Hindi susuko si Senator Marcoleta, hindi susuko ang lahat. Talagang tututukan ito. Kaya sila gumagawa ng kakaibang kwento. Kasama daw Duterte. Sige. Bahala ka. Isama mo si Duterte. Walang problema. Mas maganda yan. Di ba? Mas maganda yan. Mas marami makukulong sa mga kasama administrasyon Duterte. Sige. Tanggap na ng mga didis, nakakulong na si Duterte. Alam nga naman, masama nito, ipatanggap nyo lahat kay Duterte, lahat. Medyo kayo nagkakamali. Dahil chairman ng appropriation, tandaan nyo si Saldi. Panoorin po natin to. So yung 18 na nagsasabing witness, totoo, naganap po ito. Ngayon sila ang inuusig eh. Diba? Napakabigat ng nangyari sa buhay ng 18 ito. Yung panganib lang, potential na potential na panganib sa buhay nila. Naharapin nila. At hindi nila alam hanggang kailan at gaano ang magiging impact nito sa kanilang buhay, sa pamilya, sa mga anak. Pero hindi naman natin sinasabi na Sen, yung kanilang mga sinabi, yun nga ang buong katotohanan. Di ba? Kasi sabi nyo nga, tatanungin nyo pa rin naman eh. Ibang usapan pa yung kasi nga, kailangan tawagin mo sila. Yun, pero tama. sa pagtawag lang sa kanila, sa nakikita natin initial na sinasabi nyo ngayon pa lang eh. Durimok, wala pang patawag, may husga na si Boying. Tapos yung mga bangag vloggers, yun naman pala eh, imbestigahan na yan, Duterte pala eh. Biro mo, gumanon bigla, kumambyo bigla. Di ba nakakatawa? Naglabas, nakita daw yung picture, panahon ng Duterte, tapos sabi mga bangag vloggers, sabi nila ganito, si Sal, ano kayo, Atty. Baligod, ano kayo, Might Defensor, nabiktima kayo ng sarili nyong ebidensya, Duterte na. Bakit? Nabiktima ng sariling ebidensya. Ibig nyo palang sabihin, kaya lumabas yung 18 Marines, gusto nilang patunugin, tao ni Duterte, si Saldico, pati 18 Marines.
Biruin mo, ginawang tao ni Duterte si Saldico. Di ba? Ganyang magbabaluktot to mga to. Huling-huli na. Pag hindi mo nilabanan to mga to, hindi mo nilabanan ang mali. Ano mo, patuloy na may maniniwala sa mali. Wala na maniniwala sa tama. Biruin mo, tao ni Saldi yan, 18 maris na yan. Hindi Duterte yan, walang kulay. Tao nyo nga yan eh. Sabi ko nga sa inyo ito sabihin ko sa inyo gaano ka paranoid itong mga to Maski si Lisa, asawa ni BBM, pag yan kumampi at nagsiwalat ng katotohanan, gagawin nilang DDS yan. Maniwala kayo sa akin. Ganyan ka-hospital yung utak ng mga dapat na, ganyan katindi ng mga kaparanoid ng mga yan. Oh. Ang dami ng... Invest na, tingnan mo, ito yung kabaligtaran dito eh. Kung talagang gusto ng pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan na merong interes para sa ganun makita ang totoo, kung paano ninakaw, sinong nagnakaw, sinong nakinabang, bahagi yan ang pananagutan ng pamahalaan. Eh. Di ba? Oo. Pagkakasabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Ayun, tama po kayo. Eh, di ba dapat makita natin yung mga walang hiya? Doon nagsimula ang lahat. Eh. Ngayon, merong nagkukusa na tumulong para hanapin ang mga walang hiya. Mm-mm. Oy, ba't hindi mo sila tulungan? Oo. Proteksyonan mo sila. Yun ang dapat na makita mong una na gagawin ng pamahalaan. Bakit? Tutulungan niya yung Estado eh. Opo, oho. Manganganib ang buhay niya. Ino-offer niya nga yung buhay niya eh. Ngayon, kung meron ka may tutulong, tulungan mo. Para sa ganon, madali nating mahanap ang mga walang hiya. Oho. O anong ginagawa? Imbes na tulungan, hinihiya naman sila ng mga walang hiya. Oo, tama yun. Di ba tayo kahit sa barangay lang, pinakamalit lang. Kahit di na lang sa barangay ikaw naglalakad ka sa kalye, babae ka, binastos ka, may nakita kang otoridad, pulisman, o ahensya ng gobyerno. Ma'am, ba't ka binabasto? Anong nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Ma'am, binastos ako eh. Halika, tulungan kita. Di ba? Minsan nagkakanda ka ng simpleng investigasyon lang. Anong kulay ng damit ng bumasto sa'yo? Di ba? Kahit doon lang sa kalsada on the spot yung mga pulis, yung mga di ba? Kahit sa lupon, sa barangay, nagbaranggayan kayo, sa police station. Di ba? Investigasyon lagi, anong kulay ng kotse? Inablot cellphone mo, teka, tagasan muna. Tapos may kasama, Sir, nakita ko po inablot talaga cellphone niya, pati yung bag niya. Munti ka na nga mahagip ng saksak Anong kulay ng buhok ng lalaki? Anong kulay niya? May mistisyo ba siya? May ganun di ba? Yung bang hinablot yung bag ng babae, tapos may tumistigo, sasabihin mo sa testigo, wala kang kredibilidad. Gaganunin mo ba? Teka muna, imbestigahan kita. Asa ka nag-aral? Ano ka? Ganyan nangyayari. Yung sinasabi niya, di mo pakinggan Halimbawa, ako, matino ako, babae ako, matino ako, inold up ako. May tumistigo. Ang tumistigo, tambay lang na, sabihin natin dating kriminal, nakulong. Pero nakapagtistigo. Sir, nakita ko po, ganun-ganon. No? Na, inablot po yung bag ni madam. Yung ba, sabihin mo sa testigo, huwag kang mangilam. Itsura mo, tamo, mukha addictus medictus. Gaganin mo ba? Wala kang kredibilidad. Kasi sabi mo. Ano sabi mo? Yung nakarinig ka lang imposibleng bagay sa'yo, hindi mo na paniniwalaan. Hindi ka naman magtatanong. Nakarinig ka lang, 805 billion. Paano nga ba magkakasya sa 16,000 na maleta? Ilang araw yun? Ilang araw yun? Paniniwalaan mo na yung sarili mong sinabi. Saka nakakita ng ganun. Hindi mo pwedeng tanongin yung tao? Teka muna. Ito kasi hinala ko 805 billion. Tapos, 16,000 na maleta kailangan. At matatapos to ng 4.4 years. Paano yung nagawa yun? Hindi mo ba tanongin paano ginawa yun? Kasi magkasabi ka na lang bigla, hindi nila kayang gawin yan. Sino kang matanda ka? Na chairman dyan. So, kabaligtaran ng gusto talaga ng Pangulo. Na malaman yung sino yung sabi ng Pangulo yung mahiya naman kayo. Hindi nila pinaglilingkuran ng Pangulo sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Yan. Opo. Marching order. Anong ibig sabihin? Hanapin niyo yung mga walang yan. Alam mo uulitin ko, nung bago ako nagsimula Yan. mag-imbestiga sa Blue Ribbon. Yung unang araw, halimbawa sa Lunes, Opo. Biyernes, halimbawa, nagkita kami ng Pangulo. Ano sinabi niya sa akin? Tama, oo.
Sana maipagtagumpay mo yan. Oo. Sabi niya sa Naikwento nyo nga sa palatuntunan niya, Sen, nung mga tagpo na yun. pumunta ako sa kanya. Oho. Alam niya ako ang Blue Ribbon eh. Oho. So, official ako nagpunta. At sabi pa nga niya, doon sa PMS, bigyan mo ng USB si Oo, Senator. nabigyan pa kayo ng USB pala. Oo, diyan ka magsimula, sabi niya. Mhm. Tama. Oh. Pinky, binigyan pa ng USB to. Di ba? Ewan ko kung kaplastikan yun. Okay, ewan ko kung sarcastic lang yun. Nagkita sila ng Pangulo. Ba't lang ganyan siya sabi niya? Oh, nag-usap. Yari ka dito, Pinky. Kinokontra mo, Pangulo. Sana magtagumpay ka. Oh, anong sabi ng Pangulo? Sana magtagumpay ka. Oo, ayun. O paano itong mga ensya ng pamahalaan na ito? Oho. Yung pagtatagumpay na yon na Gusto ng Pangulo. gustong mangyari ng Pangulo, kabaligtaran naman ang ginagawa nila. Nako. O sana itong mga ahensya na ito, tulungan natin. Proteksyonan natin. Ano pang kailangan ninyo? Meron pa ba kayong kailangan para lalo nyong mailabas lahat ang Yan, mga yung buong dapat katotohanan. mailabas? Opo, yan. Oo. Kung meron kaming may tutulong, sabihin nyo lang. Alam namin, iba-ibang lugar ang pinanggalingan nyo. Meron ba kayong matitirhan? Ayan, oo. Oo. Hindi ba dapat ganito ang gagawin ng ahensya ng pamahalaan na merong interes na tukuyin na? Nagtagal na po eh. Oo. So dapat pala dito, Sen, sa Kabuuan, dito tayo dapat mag-focus. Kasi, Hindi ang ba? laki- Ano yung gusto mong gawin? Akala ko ba kung nasaan ang ebidensya, tutuntunin natin. Oho. Ngayon, ang nangyari pala, yung pagtuntun, alam mo yung kabayo na humihila ng karitela? Ay, opo. Kasi sa amin, karitela tsaka kalesa eh. Opo, oho. Yung kabayo, merong takip eh, ng mukha. Opo. Yung tawag daw po niya sabi ng mga kutsero, tapahoho. Dito. Yung takip sa mata, tapahoho. Ulitin mo nga. Tapahoho. Oo. Bakit naglagay ng tapahoho? Yan, oo. Bakit kaya nilagyan? Para kung saan ipaling yung kabayo, doon pa pupunta. Hindi kung saan natin tingin Kung yung anong direksyon na gusto ng kutsero, Yun, oo. at para hindi siya ngayon Nadidistract, oo. dito sa mga dumadaan ng mga jeep, di ba? At madali niyang matuntun. Yun, opo. Oh, para kung nakita yung kutsero, yun ang may kagagawa ng mga maleta. Bakit? Oo, Isang direksyon lang eh. yun na nga ho. Hindi niyo pa nakukuha? Tutuntunin natin kung nasa ng ebidensya. O sabi ng kutsero, dito ka pumunta para hindi mo matuntun. Malinis tayo ng landa. Hindi mo nakita yan, sakay ko puro maleta ka. Mabigat nga. Pwede ba? Mabigat nga, yun. Hindi ba pwede, Pinky, ang gawin mo, wala kang pag-aalinlangan. Yung normal lang. Logic lang, logic. Pag nagugutom ka, kakain ka. Pag nauuhaw ka, iinom ka. Kapag ba nauuhaw ka, iinom ka ng tubig, ang gagawin mo, nauuhaw ako. Gagawa ka mo ba ng eksena, bago ako uminom, kailangan pumasok ako sa CR. Kailangan maghilamos ako. Kailangan hanapan ko ng yung tubig, kailangan original. Tapos, pag bago ko uminumin yung tubig, titignan ko yung baso, aamuin ko. Tapos, gagawin ko, ipapatingin ko sa iba, tapos, mamaya-maya 1 oras bago ko inumin. Ang hirap! Ang drama mo! Inumin mo na, simple lang. Pag nauhaw ka, kumuha ka ng baso, ilagyan mo tubig, inumin mo. Tapos, hindi yung, etong tubig, i-explain mo pa, imbestigahan mo pa, alam mo yun, pinapaikot mo. Hindi ba pwede, Pinky? Wala ka munang gagawin, logic lang, very simple. Pag nagugutom ka, kumain ka kagad. Pag ikaw ihi mo. Pag ikaw dumumi ka. Pag uminom ka, tubig, uhaw ka, uminom ka. Gusto mo maglakad ka. Pitasin mo yung mangga, pitasin mo. Hindi ba pwede pag may dumating yung 80 maris, imbestigahan mo. Wala nang reservasyon, walang pamantayan, walang mga requirement. Ba't di mo kayang gawin, Pinky? Ba't di mo kayang gawin? Napakasimple. 100% baka may tinatago ka talaga. Di ba? Mga kaibigan, pinapaunawa ko sa inyo isa-isa. Nagbibigay ko ng analogy sa inyo. Gusto ko maunawaan sa inyo, simpleng bagay, pinapahirapan nila.
Isa lang yan. Ayon sa Biblia, ayon sa science, may tinatago ka na ayaw mong malaman. Tandaan nyo yan. Hindi magkakamali yan. Miski pa paano mo kwentahin eh. Kung gusto nating matuntun ang mastermind, Oho. ang lahat ng utak kung paano nilimas ang kabangbayan, ito po'y pananagutan ng Estado, ng pamahalaan. Oho. Sana ang mga ahensya ng pamahalaan ay magsikap pagtulong-tulungan gawin yun. Oho. Meron na pong gustong magsalita. Ito, nagsilabas na nga po eh. Hindi ba ang una mong gagawin? Akuin mo sila. Opo. Tulungan mo sila. Kumbinsihin mo sila. Baka pati tulungan ng pamilya Hindi nila. na lumabas na sila eh. Oo, abagay. Tama Tulungan kayo. mo na lang para sa ganun. Oho. Kung sino man ang may gustong takutin sila, para yung kanilang sasabihin eh baka mamaya eh dahil tinakot sila, eh magbaligtaran pa. Mhm. So, imbes na ganun ang gusto ng gobyerno eh. Yung mga ahensya naman eh, kabaligtaran ang ginagawa. Oh. Mali nga yun. Biro mo, ahensya ka ng gobyerno, dapat ikaw yung katuwang. Dapat matuwa kayo. Ninakaw yung bayan, ninakaw yung kabanang bayak. Sino dapat titistigo? Wala tayong mahanap. Yung Diskaya, nakakulong na. Yung Bryce Hernandez, kinasuhan na lahat. Sino ba ba? Kailangan may managot pa. Hindi pa pwedeng wala. Si Saldi pa uwiin, di ba? Yun ang mga isang plano yan eh. Sino pa ba? Hanggat maaari, sino yung mga tao ni Saldi? Kasi si Saldi naniniwala ka eh, na isa sa mga mastermind eh. Eh, kailangan natin tauhan niya, imbestigahan mo, lalo na pag nagkakot ng pera, nagkakot ng mali-maleta. O, imbestigahan mo. Wala ka bang ganon? Ahensya ka ng gobyerno? Isipin mo, lahat ng makakatulong dapat absorb mo. Di ba? Hindi sabi mo, ay, hindi po pwede yan. Ay, hindi po pwede yan. Anong klase ka? Kung ang mismong ahensya ng gobyerno, ayaw na walang pakialam nito, sino pa kaya titindig ngayon? Para sa katotohanan, para sa sino malaman kung sino talaga sangkot. Pag hindi nalaman kung sino big fish dito, tandaan nyo, patuloy na ulit-ulitin to kahit sinong presidente nakaupo. Tandaan nyo yan. Yan sabi ko. Patuloy to, hindi magbabago ang Pilipinas. Di ba? Ikaw mismo ahensya ka ng gobyerno. Kailangan na ikaw ay natutuwa ka. Uy, may lumabas. Salamat sa'yo. Kailangan, praise the Lord. Lord, salamat. May mga lumabas na tao para makapagturo kung sino talaga nagnakaw ng kabanang bayan. Maliban na lang kung ikaw mismo sangkot doon, yung amo mo. Dapat nga, ang mga kasama niyo pa sa Senado ay magkatulungan kasi yun ang gusto talaga ng Pangulong tuntunin eh. Di ba? No, gumawa sila ng Sabihin nila, si Marcoleta, hindi naman tumutulong si Marcoleta, ayaw tumulong niya, nakikipag-away. Ano hindi mo tumutulong? Gusto nga niya imbestigahan. Ang hindi tumutulong, yung matandang Pinky. report. At ang gusto pa nung gusto pa ng kutsero pipirma pa ako. So, paano ka ako pipirma yan partial nga eh. Nung ibigay mo sa amin, hindi na maintindihan, ano ba gusto mong pagawa rito? Wala kang pirma, wala kang instruction, anong gagawin namin dito? Pangalawa, partial. Pipilitin niya kung ano nakalagay sa partial, yun na yun. Tapos wala nang habol. Walang 18 Marines doon. Wala si Martin doon. Wala ata si Bersamin doon. Wala yata yung ibang mga pinangalanan, si Olivar, lahat. Wala, lahat. Sino ang pipirma sa partial report? Sige nga. Meron na rin pong 4. Sa tagal. Biri mo, nakapirma sa tagal na walang pirma, pumirma bigla yung 4. Siguro, sabi ni Pinky, pumirma kayo para mapaya sila Senator Marcoleta. Parang lumilitaw si Senator Marcoleta, ayaw pumirma. Lalabas, ang lalabas ngayon, ayaw mag-imbestiga si Senator Marcoleta na. Yan ang sasama ng mga ugali ninyo. Kaya 4 na kayo, pumirma na rin yung... Wala ako nakitang mas masahol sa inyo. Pinagkangulo nyo buong Pilipinas. Pinagkangulo nyo buong lahi ng Pilipinong ito. Si Senator Bam. Tapos meron daw 3 bago ata ngayon. Paano ngayon? Ibig ba sabihin kung pumirma na? Halimbawa, may pumirma na. Opo. Para sapat na pirma, para sa ganun ay maging majority report yun. Paano yung sinabi ko sa privilege speech ko na bakit nilampasan mo itong mga ito, ang mga taong ito? Ibig sabihin, yung partial report mo, yun na yung final report. Itong sinabi ko na nilampasan mo, hindi mo na isasaalang-alang.
Paano makukumpleto ito? Basta pa nagtuturo, tama, ano to, coincidence na naman? Mga bangag vloggers, pakinig kayo. Ano to, coincidence na naman? Lahat na magtuturo dun sa Big Fish, kay, hindi ko sinasabing Big Fish sila. Lahat ng pinangalanan ng kay Junior, pati kay Tambaloslos, hindi yung sinasama sa partial report. Nahihinto ang investigasyon pag yun nababanggit eh. Pinky, ano ka na eh, halatang halata ka na eh. Ganun lang nangyayari, Pinky. Well, yun na nga. Alam mo, isang tanong ko dito kay Pinky eh. Pag nakita ko yan, tanongin kita, sir. Gusto mo marinig ng sambayan ng Pilipino yung sagot mo? Nagtatakip ka ba doon sa dapat imbestigahan? Sagot ho. Dapat ang sagot yan, hindi. Kamu sasagot ng mga yan? Hindi yan yung hindi. Siguro, no? So, kung... Ipag-halimbawa mo, Nelson. Halimbawa, merong report. Mm-mm. Yung sinasabi mo kanina, habang kumakain si Nelson, ay si Jen, may 12 pinanggalingan ng isang report na Opo. ito ang iniulat ng mga may kasalanan. Ayan, halimbawa, opo. Oh. Mm-mm. Ano yung sinasabi mo kanina? Ang nabanggit dun sa report, Sen, ay, yun nga, 12 tao. Oh, isang Oo. Isa lang, oh. Pero sa report mo, isa lang, ba't isa lang ang Nakakulong. kakasuhan, ang kukulong? Parang yung kaso ng Senator, Senator Bong Revilla. Kasi doon sa kaso ng Senator Bong Revilla, 12 yung mga nabanggit na pangalan doon eh. Labing dalawa nga. Bukod sa kay Senator Bong Revilla, ang dami nabanggit doon. Oo, Pero ang nakulong, ngayon, isa lang. si Senator Bong Revilla lang. Samantalang iisa. Nasaan yung 11? Isa Isa yung pinagkunan. pinagbatayan ng complaint eh. Mhm. Kaya nga. Di ba? Oo nga pala, no? Ibig Paano sabihin, nga pala nangyari yun? Paano mo ngayon pipirmahan yun? napili lang pala. Oo. So, pinipili lang nila kung sino gusto nilang ikulong. 12 yung kamo nga eh. Oo. Uy, paano yung nagturo doon sa pinakamalaki? Wala naman doon sa 12. Anong gagawin mo? Ay, kasi wala naman ikang ebidensya eh. Mhm. Paano kasi peki yung notaryo eh. Mhm. Bigla ko naawa tuloy kay Senator Bong Revilla eh. Parang siya lang kasi yung sumuko eh. Huh? Di ba? Kakilabot ginawa nila kay Bong Revilla. Dahil palang, katulad ng kaso niya, hindi kinulong, si Revilla lang kinulong. Yeah? Sumuko siya to. Yan tuloy. Para isipin ng taong bayan, ayan ang Big Fish yun. Meron ba naman Big Fish kickback? Kaya nga kickback eh, kaperanggot lang bahagi ng kabuuan ng pera. Kaya nga kickback. Kumbaga sa 1 bilyon, baka napunta lang sa kanya 100 milyon. Di ba? Nakulong tuloy yung mama. Oo nga, pero yung pinakamalaki, wala daw. Wala. Kinulong nila yan para isipin ng tao, yun na yung Big Fish. Para may Big Fish na pakulong. Daw dokumento o ebidensya. Sabihin ko sa inyo, darating ang panahon, o hindi panahon, darating ang maandyos hindi natutulog. Ipagsusulit nyo lahat yan. Ipagsusulit nyo sa Diyos lahat yan. Yang ginagawa yung sambayan ng Pilipino. Ipagsusulit nyo yan. Na mag-uugnay sa kanya. Oo. Paano? Yung isang matapang na ex-marine na umugnay sa kanya, kinu-question Yung notaryo. yung notaryo. Mhm. Oo. Nakalimutan niya, humarap pala sa komite at buong giting na nagsalita, Oo. Nanumpa. nanumpa, Mhm. nagpatunay. Nawalan na sila ng itatanong. Ibig sabihin, walang kwenta yung kanya sinabi. At bumabase ka sa notaryo. Walang Corner ka rito, Pinky, corner ka rito. Sabihin ko sa iyo. kwenta po para sa kanila, Sen. Doon sa, Yan ang kailangan natin. di ba? Sabagay, alam mo, yung mga kababayan natin ngayon, Yun na lang. Totoo kayo. mabilis na silang mag-isip ngayon. Eh. Oo. Kaya kahit ano pang gawin nila, wala na eh. Hindi na pinaniniwalaan. Opo. Ang labanan na lang ngayon, napansin mo na sa social media, no? Hindi. Trust, lahat nyo, tignan nyo to. Tignan nyo, kahit ngayon nakikinig kayo sa akin, awak nyo cellphone nyo. Pagtapos ito, scroll nyo, punta kayo sa page ito ni Pinky. Ito sinabi niyang Blue Ribbon, door not close to 18 Marines. Puntahan nyo to, kahit saan, ang nagko-comment, 18 friends lang, 123 friends lang, minsan umabot na 1,000 na.
na press, tapos nakalock yung profile, tapos kung hindi naman nakalock, ang huling post niya 2018 pa, alam mo yun, yung wala, patay yung profile niya, hindi siya active, ibig sabihin, napag-utusan lang yung tao na lumalabas, totoo yung siya sabi ng 18 Maris, na may nakita silang mga 3 palapag ng building, sa building, na puro computer. Ibig sabihin, na-imagine ko, baka sa isang palapag, ang kasya doon mga 400 na tao. Walang ibang ginagawa kundi mag-computer lock. Sinasagot lahat ng tanong. Bahala ka na, basta i-bash mo siya. O ganun-ganun, palabasin mo. Yan si Marcoleta, Marcobeta. Kasi isa comment nila kahit saan ka magpunta eh. Pumunta ka sa ibang news. Pumunta ka sa ibang news na ganito, sa ibang, okay, sa memes lang, sa mga memes na, mga Sara Duterte memes lang. Isa mga comment nila eh, na, minsan, BBM for president, mahal namin, ang galing. Doon din sa kabila, ganun na naman. Oh, parang kinapi-paste lang, ang dami nilang ganun. Grabe, sabi ko. Bihira na lang nagtatanggol sa kanila, makikita mo, oy, taga Rizal to Tao talaga, totoo to, pero pitatanggol si BBM, ito to. Okay yon kasi hindi naman po pwedeng matotally zero na wala magkatanggol kay BBM. Siyempre, meron din. Pero hindi ganun karami, katulad ng kuwari, ang sumasagot talaga kadalasan, bayad. Yung mga bayad na, halata naman bayad, Diyos ko po. Iisa comment, diri mo. Iisa post nila. Di ba? Kung sino ang doon? Tapos kay Marcoleta, sasabihin nila, si Marcoleta maraming trolls yan. Talaga, mga trolls. Hindi ba pwede, yung mga naniniwala kay Marcoleta, mahal siya. Yung kapanampalataya niya, hindi ba pwede? May malasakit sa kanya kasi mahal siya. Wala kasi sa inyo yun. Sa simbahan yun, di tinuturo yun. Kung sino nagsasalita at kung sino ang nag-post, bahala na kayo. Ano? Hindi ba pwede si Senator Marcoleta, brother in church? Yung kapatid niya sa church niya? Hindi ba pwede pagtanggol siya? Yung ba, bayaran yun? Ha? Hindi ba pwede yun? Ha? Hindi kasi kayo pala simba. Ang katwiran nyo, okay na sa inyo, pakinggan na kayo ng Diyos sa bahay nyo. Kahit ang masasama ng ugali ng mga to. Yung mga nagsasabi na, ay, hindi ako sisimba. Basta ako, tumatawag ako sa Diyos sa bahay lang ako. Ang sasama ng mga ugali nun, tignan mo. Ang inyong kakampihan. Ganun na nangyayari ngayon, labanan. Pero sa isip talaga ng ating mga kababayang nag-iisip, at kumbaga ay pinag-aaralan ng mga sitwasyon ito, alam nila saan Alam nila kung saan papunta itong mangyayari sa ating bansa. Sa usapin ng flood control anomaly. Ay, kaya lang ang tanong dito, Sen, ay kung ganyan na ayaw kumilos ng mga dapat kumikilos para umusad ang... Hindi, kumikilos naman sila eh. Oo. Kumikilos sila. Depende lang kung Pabaliktad. Pabaliktad. palihis. Hindi pagpunta sa ebidensya. Palayo eh. Kung hindi pagbura sa ebidensya, paatras. Ay, ano mangyayari, Sen? Ano ang magiging... Pagkatapos sasabihin niya, payag ako. Ayun naman pa pala, Narinig niya naman, pumayag pero oo. ibinulong niya. Nahihiya pa siya nung sabihin eh. Corner ka na rito, Pinky. Pumayag ka na, wag mo lang baguhin to. Sabi, Naka-record sa Senado to. Yes, bumulong-bulong ka pa kay Subiri. sabi ni Majority Leader, binulong po niya sa akin. Opo. Yes. Tamo, kaduwagan mo, babulong-bulong ka pa. Duwag. O di okay, di ba? Aha. Payag na siya na lahat ng binanggit ko sa aking privilege fees na nilampasan niya, kasama na yung 18, payag na siya na mag-open uli ng investigasyon at ipatawag lahat ito. So ang tanong ko, kailan? O yan na naman. Hindi kaya lang, Sen, kinabukasan yata. Gumawa na naman ng dahilan. Bumawi nga. Oo, bumawi eh. Pero ngayon daw may latest, sabi, mukhang itutuloy na, Nelson. Itutuloy na kasi narinig niya kay Remulla na sa times ng Duterte may nangyaring imbestigahan. Kaya itutuloy na niya. Di ba? Ano to? Coincidence na naman? Lahat na lang ginagawa niyo coincidence. Pinapaniwala niyo kami, kataon lang niya. Patatawag. Ang tanong na lang kung kailan, ayun nga, ang sa pantaha daw ng iba, baka December 25. Malamang nga. May hearing ba in December? Anong year? Yun pa. Yun lang. Kasi kung ganito mangyayari sa kung talaga ibibinbin nila, sabi nyo nga, ang taong bayan sa bandang huli, ang main arbiter, taong bayan ang magsasabi sa palatuntunan sa ganang mamamayan, alam talaga nila. Diba? Kung saan papunta itong bagay na ito. Akala ko nga, sasagutin niya yung aking mga pinagsasabi sa aking privilege speech eh. Ang ginawa niya, pinagpupukul ako. Yun.
Marami naman. Panliligaw yun para malaman ng taong bayan. Kunwari, si Senator Marcoleta nakikipag-away lang, hindi nagsosolve. Nililigaw ni Pinky taong bayan. Ako ang nakapansin Sen, na kumbaga ay at least kayo focus sa hindi sa mga bagay na personal, Hindi, kundi focus sa hindi naman ako ang importante rito. Ba't akong pupukulin mo, di ba? Ang importante rito, yung issue na gustong malaman ng taong bayan. yun ang concern Oo. ng lahat eh. Diretsuhin mo doon. Huwag kang magbabaka sakali na ikurba kahit konti. Oo. Diretsuhin mo doon. Dahil yung tao doon nakatutok. Akala ko nga Sen, ako habang nanonood nung nag-privilege si chairman, akala ko susunod kayo doon sa kanyang gustong naratibo Nung tumindig kayo, mabuti na lamang hindi kayo sumunod sa ganong naratibo Sen. Doon niya na-corner si Pinky, akala niya, kakagat si Senator Marcoleta doon sa pakulo niya na video-video pa siya, pinapalabas yung dating video ni Senator Marcoleta. Bugok, ibahin mo to. Kasi sabi nyo nga, Iba sinasamba nito sa sinasamba mo. hindi naman kayo Dahil kung sinasamba mo tunay na Diyos, Pinky, hindi ganyan ang lalabas sa'yo. Ipagtatanggol mo yung bayan. importante kahit anong personal na iba to sa inyo, wala tayong mareresolbang kaso. Di ba? Kasi isipin mo, pagtayo niya nung ikang impeachment, ganito. Patay na, punta sa impeachment. Doon pala nagsimula sa ng loob ninyo Pagkatapos Oho pinakita niya yung nakikipagbakbakan ako doon sa House of Representatives. Opo. Di ba? Parliamentary Yung parliamentary courtesy, opo. Yung parliament, yung tradisyon. Opo. You may not like the bio. Yun, tama. Yung Oho. Pagkatapos, senador na naman ako. Makatsina daw ako. Papa, ako ba, kamukha rito sa pag-uusap natin ngayon, o kaya maski reviewin ninyo yung aking pagpapahayag sa Senado, kailan ninyo ako narinig na nagsalita in defense of China? Sino kaya ang pupwedeng tumestigo na meron akong sinabi na ang ibig ko sabihin ay dinidepensa ko ang China? Kailan mo sinabi? Ito yung sinasabi niya. Pagkatapos Kasi yung naratibo nyo raw ay parang kahalintulad nung naratibo nung yun, doon na-i-post sa official Sa website website ng China. Yung kay Parang- Thomas Cloma, yun Oo. daw ang kwento ng China Ayun. Oo. Parang pag binasa mo, baligtad. Hindi ganun. Ganun ba? Oo, naalala ko. Talagang inaano lang. Baligtad yung sinasabi doon. Opo. Tingnan ko lang kung talagang mahilig talagang mag-imbento. Well, siguro. Again. Ano kinalaman ka kung hindi naman yan ang laman ng aking privilege speech? Ang sinasabi ko, pakisagot niyo po ito. Ang dami po ninyong nilampasan. Kayo pa ako yung nagsabi nung DBCC budget sa plenary. O ba't hindi niyo pinatawag yung ganitong pangalan? Kayo nang nagbulgar Wala sa transcript O paano ka ako mapupunta sa transcript? Hindi mo nga pinatawag Sa transcript ng Blue Isipin Ribbon. mo paano yung pangangatwira na yun. Kapag nakita mo nga niya na may pangalan ganyan sa transcript, Ayun. patatawag ko kahit bukas. Sabi ko, paano malalagay sa transcript hindi mo nga tinawag? Disyembre yun kung tinawag mo, malalagay sa transcript. Ayaw Buti na bukis siya mo nga tawagin Akala siguro ni Pinky makakalusot siya kay Senator Marcoleta. Paano malagay sa transcript, hindi mo ka pinatawag? Marunong to, Pinky. Akala mo porket ikaw nauna, hindi porket nauna ka, ikaw na yung talagang magaling. Yung isa pang Yusek sa 30 Tamarin Street, hindi mo rin tinawag. 1 billion ang diniliver doon, yan ang tumanggap Wala, lahat ng pagtuturo dun sa amo niya, hindi po pwedeng patawag yan. Walang ipinatawag yan na kung saan nagturo sa amo niya. Oo, totoo lang Si Diskaya lang nagturo sa amo niya na meron pinatawag niya pero panahon pa ni Senator Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon pa. Dalawang magkahiwalay na araw, December 2, December 5. Pati yung korporasyon, yung mga opisyalis ng korporasyon na sila raw ang may-ari pero merong dami si Saldico o si Martin Romualdez, ang pangalan ay Nelson Go,
Di mo naman tinawag. Oho. Narinig mo si Saldico na magpahayag yan. 1 billion ang diniliver, 2 araw lang. Oh. Yung isang USEC na binanggit mo ron, may kasamang driver, pati yung sana pinatawag mo. Pati yung security agency dapat pinatawag mo. Para sa gano'n, nakita mo yung mga sasakyan na pumunta roon CCTV. sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ikaw nga si Gutierrez hinanapan mo ng CCTV, samantalang yun, hindi mo man lang. Ang dami. Yung dating gobernador, Basta papabor sa kanila, hahanapan niya ng ebidensya yan. Tapos, mas hinanapan niya ng ebidensya si Marcoleta, inimbestigahan niya sa SOSE, kesa yung 18 Marines, ang tindi na matandang to. ako ng Ilocos na gusto niyang pumunta rito mag-testify. Nakikiusap. Sinabi ko sa'yo, hindi mo rin. Okay, maraming salamat. Tapos na po ito, no? Kayo na po bahala humusga dito na talaga, alam niyo naman talagang todo taki pa na talaga to. Mabubuko na, malapit na. Konting buwan na lang, mabubuko na to. Mapapaya to mga to, sabihin ko sa inyo. Sana pag napaya to mga to, na nalaman ng pitakpan, ikulong to mga to, kasuhan talaga. Kasuhan talaga to ng sari-samot-saring kaso talaga para makulong to mga nagtatakip. No? Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Isang masustasyang pag-uusap, isang makabuluhang talakayan. Paalam sa inyong lahat.